Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin ulit mga kababayan, itong impeachment, napakainit na topic ito. Sabi ko sa inyo sa previous vlog natin, malamang siguro titigil lang ang usapin dito sa impeachment at mag-aantay tayo ng resulta kung ito po ay binuksan na sa Senado. Hindi sana magkakaganito, ang daming ngus-ngus balungos, yung kampo ni Pusit pumunta pa sa Supreme Court, si Chis Escudero napakataas ng ihi, no? Sobrang makapalang apog, no? Parang ang gusto niya nasa kanya ang spotlight. Parang yung red carpet niya ay ang impeachment. Him against the others. It is I, myself, and Chis kontra sa 1,000 na against sa akin. Parang si Cardo lang ng ang probinsyano, di ba? Coco Martin, shout out. Panoorin niyo po yung Batang Quiapo naman daw. Hindi ko pa napapanood. Ang probinsyano tapos na. Hindi ko man lang natapos. Okay. So, meron pong sinabi diyan ang House Secretary General Reginald Velasco kasi kino-call out din siya ng mga kampo ni Pusit. At ganun din po, nagsalita na po si one of the prosecutors sa impeachment, si representative ng Batangas, Jinky Luistro, napakahusay po nito. At may nagsalita na rin po si Representative Manix Dalipi dahil kasama po siya kinasuhan ng mga tuta ni Digong sa ombudsman. Dahil daw po sa graft and corruption dahil sa budget. O, ayan, no? 3 article po galing sa Politico. Pero bago tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ni House Secretary General kasi po nako-call out po siya nung mga kampo ni Sara Pusit Duterte, lalong-lalo na't ngayon tumakbo po sila sa saya ng Supreme Court. Nagtatago sila sa Lady Justice na sana tignan sila ng nakapiring na Lady Justice. Alam niyo siguro ibig ko sabihin, no? Ha? Sabi po dito sa Politico, House Secretary General, Sara Duterte impeachment met constitutional requirements. Kasi kino-call out po siya. Bakit mo tinengga sa sala mo? Sinabi mong na-verify na ng mga lawyers, ipo-forward mo na sa lamesa ni Speaker, hindi mo ginawa. Instead, inantay mo pa yung 4th impeachment case na kung saan yun ang nagbigay ng hammer para sa coffin o the nail to the coffin of Sara Pusit na siya ay ma-impeach sa House of Representatives. Meron kang constitutional violation. Pero anong sabi ni Reginald Velasco? The article of impeachment filed against BP Pusit complied with the constitutional requirement. The HOR ensured compliance with all constitutional requirements when it filed the article of impeachment and transmitted it to the House. Velasco said the HOR is aware of the petition filed by Duterte and a group of lawyers from Mindanao questioning the impeachment case filed before the Senate but has yet to receive copies. We came to know about the petitions through the various media outlets, sabi ni Velasco. Considering that we have not received copies of any of these petitions, we are constrained to what until we are furnished copies before we respond to any query on the matter. Pero sinasabi niya, na-met naman po ang constitutional requirements. Ay, pagalingan na lang po ito. Pagdating sa pagdepensa at paggamit sa tinatawag nating saligang batas. Sino ang tama? Sino ang kakatigan ng Supreme Court? Kasi pare-pareho po itong mga lawyers, mga kababayan. No? Now, punta naman tayo dito sa magaling na representante ng Batangas na si Congressman Jinky Luistro. Isa po ito sa mga prosecutors, no, kung sakaling buksan na ito ni Escudero sa Senado. Ang sabi niya, rock solid House
followed Constitution in Sara Duterte impeachment. Kasi po kino-call out din sila nung kampo ni Pusit. Kasi dapat daw may 1-year bar. Dapat hindi natuloy yung 4th impeachment kasi meron ng 3 impeachment case na hindi inaksyonan ni Reginald Velasco at hindi pumasok sa Committee on Justice. Pero anong sabi ni Jinko Liruistro? We followed the Constitution. Oh, rock solid po, ha? Ito po. First, ang sabi po nila, we did not follow the rules on verification. It is clear in our Constitution that Congress shall promulgate its own rules on impeachment. Kaya nga po, nung nakita ko, meron akong na-google na rules of impeachment, no, yung guidelines. Ano bang Congress yun? 15 Congress yata. Ha? May pinai-impeach sila. Kung yun pa rin ang ginagamit nila, mukhang tama tong sinasabi ni Luistro o otherwise they amended it. Diba? Ano ang sabi? Our Constitution that Congress shall promulgate its own rules. Kaya nga meron sila noon rules on guidelines of impeachment process. Nandiyan po Nabasa ko po yun no? Anong sabi ni Luistro? They have the right to promulgate their own rules on impeachment. It is the Congress. They have the power to do so. No? If the Constitution is giving them the power to do so, why not? Diba? And to be precise, we followed word for word the rules of the 19th Congress of the Philippines as far as the verification is concerned. Yun naman pala Ang tanong, alam ba yan ng kampo ni Pusit? Alam ba nila yung House rules tungkol sa impeachment process? Second, sabi ni Kong Luistro, they also made mention that the verification was only inserted days after the filing in the Senate. Hindi po ito totoo. As a matter of fact, during the caucus, yung kanilang meeting, which is the same time when the 215 members of the House affixed their signatures, the verification page was already incorporated in its complaint. Correct, na-verified po yan. Yung mga signature nila. It was on the same day, it was on the same occasion kung saan nanumpa po ang mga ating kongresista kaugnay ng verification na kinakailangan dito sa impeachment complaint na ito. Correct. Ha? Kasi sino-complain, hindi daw na-verified yung mga signature. Nandun ba kayo sa caucus nila? Naimbitahan ba kayo, kayong mga lawyers, mga minions ni Duterte? Luistro also noted that most of the grounds in the impeachment complaints were subject to congressional investigation. I wish to share that as early as last year, when the 3 impeachment complaints were filed, nagkaroon na po ng individual evaluation ang ating congressman, and it was because of the intercession of the political parties that made us team up with its 4th impeachment complaint to be able to catch up with the limited number of sessions that were remaining, saving the impeachment process from the alleged 1-year prescription period. Ay, nako. Ano ngayon? Ang sabi po nila, the Vice President was denied due process and we beg to disagree. As a matter of fact, a summons will be issued to her. He will be asked to answer and she will be given time to present her evidence. This is what due process is all about. Correct? Diba? Ang talino lang. Ha? Kayo ba na mga kakampi ni Pusit, alam nyo yan? O nagbubulag-bulagan lang kayo? Kasi ang gusto nyong iparinig sa amin kung ano lang yung gusto nyong ipangbudol sa amin. Pero hindi po kayo katitiwala. Ha? Paano pagkakatiwalaan si Pusit? Ayaw niya nga idepensa yung sarili niya sa hearing. Sabi niya, dalhin nyo na lang sa tamang korte. Ayan, impeachment. Yan ang isa sa mga paraan. Paano ka makumpel na sumagot sa mga aligasyon laban sa'yo? On question that the 4th impeachment complaint violated the 1-year bar o 1-year ban impeachment rule, Luistro stressed that the first 3 complaints were not initiated since they were not referred to the House Committee on Justice. Kaya nga,
Nabasa ko yun, nandun yun sa kanilang House Rules na ipinagkakalob bilang kapangyarihan sa kanila ng saligang batas. Their house, their own rules. Oh, ano? Di ba? Questionin ba yun ng judiciary? Equal branch sila? Di ba? Mga gonggong lang. Hindi nga umabot ng House Committee on Justice eh. Ito na isama natin sa isang vlog natin. Kaya walang 1-year bar o 1-year ban. Dahil nahinto yung proseso, hindi natapos yung proseso. O, bakit pupunta pa ng House Committee yung fourth impeachment if the Constitution states if the HOR gathered enough votes of 1/3 of representatives, then it shall immediately give it to the Senate. Hindi na dadaan sa House Committee on Justice dahil aprobado na ng 1/3. Yun ang isa sa leeway para maiwasan mo na yung mga ganyang mga debate, yung mga dadaan pa sa just i-verify kung tama o mali. Oh. 'Di ba? Mga animal talaga 'to. Talaga lang gusto lang umiwas ni Pusit. Salamat naman at yung mga prosecutors ay magagaling. Mga abogado, mas alam pa yata yung paano iintindihin yung sinasabi ng saligang batas at yung kanilang sariling rules and regulations regarding the impeachment process. Oh, 'di ba? O kaya yung mga kasamahan ni Pusit ay nagtatanga-tangahan lang. Alam niyo naman siyempre in defense of Pusit, they will do everything to thwart the truth, to discourse. 'Di ba? Ang galing lang. To discourse the truth. Ganun. O eto po mga kababayan. Punta naman tayo kay Representative Manix Dalipe. Kasi isa po siya sa kinasuhan sa ombudsman nila Pantaleon Alvarez, nila Jimmy Bondoc, at yung mga kasamahan nila ng graft and corruption regarding the 2025 budget daw po. Kasi daw po ang laki ng insertions, milyon. Graft and corruption sa ombudsman. Pinapasuspindi na nga nila si Representative Speaker, si Ron Valdez at si Elizalde Co. At itong mga to para daw hindi sila maka-impluensya sa merit ng case. Ano ang sabi ngayon ni Dalipe? Politiko. Duterte allies weaponizing ombudsman versus impeach Sara Duterte backers. O ayan. Kita niya. Dalipe accused allies of former President Duterte of trying to weaponize the office of ombudsman and use it against those who supported Sara Duterte impeachment case. Dalipe made the statement after the group of former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Alvarez asked the Ombudsman to suspend, ayan na yun, leaders of the House of Representatives in connection with the complaint they filed over the reported blank items in the 2025 National Budget Bicameral Conference Committee report. He said the call for suspension is a desperate attempt to weaponize the Ombudsman for political retaliation, because the House remains steadfast in upholding transparency and accountability regardless of political affiliation. Tama naman. Political revenge. Atake lang kasi sinisisi nila ang House eh. They are diverting the issue. Dinadarbate nila yung issue sa impeachment, pinupunta nila sa bicameral committee report. Sinasabi nila ang dami daw insertion, milyon, kukurakutin. O ayan. Meanwhile, Dalipe confidence that the Ombudsman will not allow itself to be used by Duterte's allies. Ay, kaso mo, sino bang nag-appoint sa kanya? Kay Martires. Sino, Dalipe? Sino? Answer me please. Sino ang nag-appoint kay Martires? Di ba si Duterte? Nako. Grabe oh. We trust that the Ombudsman will not allow itself to be used as a tool for political games and will dismiss this baseless request for preventive suspension. Dalipe said Alvarez moved to file a criminal complaint and call for suspension is a tactic to divert public attention away from the impeachment of the busy Pusit. Malinaw ang taktika nila. Mag-file ng mga kaso para may balitang pantakip sa mga isyong hinaharap ng mga Duterte. Kahit walang kwentang kaso, isasampa sa korte para ilihis ang issue at palabasin na masama ang mga House members na nag-impeach sa Vice President. Biruin mo, no? Mga mambabatas, no? Ayun lang ang alam, tapos absent pa daw ng absent. Diba? Clearly, they are using this complaint as diversionary tactic to shift public attention away from the real issue.
the impeachment case against the Vice President, and the accountability questions she must answer. Correct. Ha? So, tama po yun. Magaling po dyan ng Duterte. Diversionary tactic. Ang strategy nila, attack, insult. And if you answer, mock you. Tapos, magda-divert sila. Ayaw nila sa kanila yung issue, kundi ida-divert nila. Para kayong pag-usapan, mawawala yung issue, di ba? O, ngayon, huling-huli po kayo. Yung sinasabi nyong master tactician si Digong, oo, master tactician ng mga tanga at bobo. Di ba? Hello, Larry Gadon. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.